Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Gustong malaman ng mga netizen kung sino yung individual na tumawag kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin para sabihing he had to go. Naunang ibinunyag ni Bersamin na hindi taga Malacanang kundi isang pribadong individual ang tumawag daw sa kanya. Ito rin nila ang tumawag kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Hiling nila kay dating ES Bersamin ibunyag kung sino ang tumawag. Nakahanda si late Representative Martin Romualdez na humarap sa anumang investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control program. Ito ang impormasyong nakalap mula sa opisina ng dating House Speaker. Aniya, makatutulong ang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Unang nagdesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay sa Ombudsman ang mga ebidensyang makakalap ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH. Tiwala rin ng Pangulo na ang Ombudsman ay sumusumunod lang sa mga lumalabas na ebidensya sa isinasagawang investigasyon. Samantala, pinaigting ng DTI, Surigao ang pagbabantay sa presyuhan sa Siargao at Bukas Grande sa ilalim ng umiiral na price freeze. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Reynaldo Bernaldez ng FMR Surigao. Pinalakas ng Department of Trade and Industry sa Surigao del Norte, DTI, ang pagmonitor ng presyo at supply ng basic necessities sa prime commodities sa mga munisipalidad ng Burgos, Dapad, Del Carmen, General Luna, Pilar, San Isidro, San Benito at Socorro, Santa Monica. Ang hakbang ay bahagi ng mas pinaigting na proteksyon sa mga consumers sa ilalim ng idineklarang State of National Calamity bunsod sa Bagyong Tino sa ilalim ng Presidential Proclamation number 1077. Kasabay ng proklamasyon, ipinatupad ang 6 araw na automatikong price freeze mula sa Nobyembre 6 hanggang Enero 5 taong 2026 upang mapigilan na hindi makatarong ang pagtaas ng presyo habang nagpapatuloy ang pagbangon ng mga apektadong lugar mula sa pinsala ng bagyo. Patuloy namang nagsasagawa na mahigpit na inspeksyon ang mga field team ng DTI upang tiyakin ang pagsunod ng prevailing prices at ang tuloy-tuloy na supply ng mga pangunahing pangangailangan. Sa ilalim ng price freeze, mahigpit na binabantayan ng ahensya ang mga establishmento upang maiwasan ang anumang uri ng abuso o pansasamantala sa sitwasyon matapos ang kalamidad. Magpapatuloy ang pinaigting na monitoring sa loob ng buong 2 buwan na price control period sa lahat ng mga sakop ng munisipalidad ng Surigao, lalawigan ng Surigao del Norte. Isang patunay na matibay na paninindigan ng pamahalaan sa pagsiguro ng patas na galaw ng merkado at proteksyon sa kapakanan ng mamamayan. At yan ang balita mula sa FMR Surigao, Reynaldo Bernaldez. Maraming salamat sa iyo, Reynaldo Bernaldez ng FMR Surigao. Kinoronahan bilang Miss Universe 2025 si Fatima Bosch ng Mexico. Si Pravinar Singh ng Thailand ang first runner-up na sinundan ni Stephanie Abasali ng Venezuela. Third runner-up naman si Atisa Manalo ng Pilipinas at Olivia Yase ng Cote d'Ivoire. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.